Akala mo hindi na kailangan mag-ehersisyo pagtanda, pero iba pananaw namin. Kaya pa rin ang katawan lumakas ang kalamnan kahit 50, 60, 70 o hanggang dulo ng buhay. Maganda ang kalamnan, hindi lang para sa itsura. At dahil dyan, ipapaliwanag din namin sa iyo ngayon ang mga dahilan kung bakit kahit anong edad mo at habang tumatanda ka, kailangan mo talagang alagaan ang pagpapalakas ng iyong mga kalamnan. Sa huli, magugulat kang simple lang pala ang solusyon dito. Alam nyo ba na may isang sakit, isang karaniwang sakit na napakaraming tao sa atin ang mayroon? Dito sa Alemanya, nagsisimula siguro mga edad 40 o 45 at talagang napakaraming porsyento ng mga tao ang apektado nito. Ito ang sakit na tinatawag na sarcopenia na ang ibig sabihin ay pagkawala ng laman o kalamnan. Ang ibig sabihin nito ay unti-unti tayong nababawasan ng mga kalamnan at nagkakaroon tayo ng pagkawala ng mga kalamnan. Malaking problema talaga ito. Para sa gustong maging malusog at mabuhay ng mahaba at maayos. Hindi ko talaga maintindihan yun. Sa obserbasyon ko, habang tumatanda ang tao, mas kaunti ang ginagawa nila para mapanatili ang kalamnan dahil kulang sa ehersisyo at lakas. Normal lang na manghina ang mga yon, pero ngayon, tinuturing na itong sakit. Oo, pero hindi mo naman pwedeng sabihin na lahat ng bagay na ikaw mismo ang may responsibilidad ay hindi na sakit. Kasi sa diabetes type 2, responsable ka rin doon, pati na rin sa maraming sakit sa puso at ugat at iba pa. Kaya nga may mga tinatawag tayong sakit ng sibilisasyon na sa malaking bahagi ay tayo mismo ang may pananagutan. At natutuwa ako na ang sarcopenia ay isa na talagang diagnosis ngayon na maaari nang isulat sa medical certificate kapag pinupunan ng doktor kung ano ang sakit ng pasyente. Dahil baka sa ganitong paraan ay makilala rin ng mga tao ang terminong ito kasama na ang lahat ng mga kahihinatnan na dulot nito. Gusto rin nating talakayin ito ngayon. Oo, ang pinag-uusapan natin ay ang mga dahilan kung bakit dapat magpalakas ng kalamnan. Oo naman, pero sa tingin ko, ang pinakaunang dahilan ay napakalinaw. Gusto mo namang makagalaw, di ba? Oo, gusto mo namang makagalaw. At ang mga kalamnan ang tanging instrumento sa katawan, kumbaga, na nagpapagalaw sa'yo. Kung walang kalamnan, hindi ka gagalaw. Kaya mahalaga ito. Mas malakas at matibay ang kalamnan, mas maganda. Kaya nga, para lang sa lahat ng galaw, kung wala kang kalamnan, hindi ka makakagalaw, hindi mo magagalaw ang katawan mo sa kahit anong paraan. Ang mga kalamnan ang nagpapagalaw. Iyon ang mahalaga. Kaya mo ba? Kailangan mong maging ganoon. Kailangan mong baguhin ang paraan ng pagkilos mo o kung paano ka gumagalaw. Unang dahilan. At alam din natin na kapag marami kang kalamnan at ginagamit mo pa ang mga ito o kahit yung mga kalamnan na meron ka ay ginagamit mo. Na-activate mo rin ang ilang chemical sa katawan. Ito ang tinatawag na mga myokine at talagang kamangha-mangha sila na bahagi ng ating katawan. Dahil sila ang responsable para matigil natin ang pamamaga sa katawan, para huminto ito, para gumaling tayo at maging malusog ulit. And ang mait ay napoproduce lang sa mga kalamnan, kaya kailangan muna natin ang mga kalamnan para dito, at pagkatapos kailangan din nating igalaw ang mga kalamnan na ito. Parang tunay na hormone factory ang mga iyon. Naalala ko pa kung kailan na-imbento ang mga iyon. Mga 15 taon na at sa tingin ko ngayon, oo. Mula sa Suwekong doktora, sa palagay ko. Professor Peterson yata pangalan niya. At doon, una, merong mga 10 o 12, ayon sa natatandaan ko. Sa ngayon, alam na natin na mahigit 10,000 ng mga muscle hormone na ito ang tumutulong para gumana ng maayos ang iyong buhay sa katawan na meron ka. Isipin mo yon, pero tandaan, dapat naroon ang mga pabrika. Ibig sabihin, dapat naroon ang mga kalamnan. At gaya ng sinabi ni Petra, kailangan gumagalaw ang mga kalamnan na ito. Kapag hindi nangyari yon, walang mabubuong hormon ng kalamnan na kailangan ng katawan. Kung hindi, hindi sana ito may dobleng tungkulin. Laging kamangha-mangha para sa akin makita kung paano ang mga kalamnan ay para sa paggalaw at pabrika rin ng hormone.
mas malinaw pa. Kaya kailangan natin ng kalamnan para sa maayos na metabolismo ng buong katawan. Kapag walang metabolismo sa ilang bahagi ng katawan, ano ang ibig sabihin ng gamitin mo o mawawala ito? 'Di ba? Ibig sabihin nito, kapag hindi natin napapagana ng maayos ang ilang bahagi ng katawan, hindi na rin magiging maayos ang metabolismo doon. Kadalasan, iniisip ng marami na ang puso lang ang may tungkulin sa metabolismo. Na totoo naman. Pero hindi lang yon ang nag-iisa. Marami ang nag-iisip niyan. Marami ang nag-iisip tungkol dyan. Hindi nila namamalayan. Oo, syempre hindi iyon tama. Hindi nila namamalayan. At gusto naming magpaliwanag ng kaunti. Oo, ang puso mo ang pangunahing makina. Oo, dumadaloy ang dugo sa malalaking ugat, tapos sa mas maliliit at pinakamaliit na ugat na parang buhok. Alam nating napatunayan na sa pisikal na paraan na kulang ang lakas ng puso. Para sa lahat ng maliliit na ugat na parang buhok na, oo, sa tingin ko, kung pagsasamahin ang haba, aabot ito mula dito hanggang buwan at pabalik. Napakarami, napakaliit na mga ugat. Doon kumakalat ang presyon. Ano ba ang gusto kong ipunto? Ang kailangan ng tao para tuluyang gumana ng buo ang kanyang metabolismo sa katawan ay ang paggalaw at ang mga kalamnan na nagpapagalaw. At may mga hindi direktang salik, halimbawa, katabi ng mga ugat ay ang mga arterya at ang mga arterya. Pumipintig pa ang mga ito at ang pulso ng alon sa arterya ay dumadaan sa tissue hanggang umabot sa ugat. Nadidiin ito at naroon ang ugat na balbula kaya mas madali ang pagdaloy. Kaya maraming mekanismo ng pagdaloy na nakapaloob sa katawan pero ang mga kalamnan talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag nakahiga lang ang tao, lalong sumasama ang pakiramdam at kalagayan nila. Pero kapag gumalaw sila, sumisigla ulit ang mga tissue. At ginagawa ito ng mga kalamnan sa buong katawan. Habang mas marami kang galaw, sila ang gumagawa ng mga hormone, sila ang nagpapatakbo ng metabolismo. Ang buong buhay ay nagmumula sa paggalaw. Mga 50 taon na ang nakalipas nang magsimula akong magmasid sa medisina, ganunon, na ang mga taong may sakit, halimbawa nagkaroon ng atake sa puso, 6 na linggo silang nakahiga lang sa kama, hindi sila pinapayagang gumalaw o sa pangkalahatan, kapag may sakit, dapat ka lang gumalaw ng kaunti hanggat maaari. Malaking kapahamakan talaga yon, pero masaya akong iba na ang kalakaran ngayon. Kapag may myocard o atake sa puso, kailangan mo pa rin ng pahinga, pero mas mabilis ka nang nakakabalik sa pagkilos. Kahit sa ibang mga sakit, palaging sinasabi at pinapaalala kung gaano kahalaga ang pagkilos o paggalaw. Pati sa cancer at pagkatapos ng operasyon, Pagkatapos ng pagkadapa o pinsala, nakakatuwa pa rin ito. o Kunin mo ang anumang pinsala, napunit na litid, na baling buto o napunit na hibla ng kalamnan, hindi mahalaga kapag inihambing mo. Pahingahin, alagaan, pagalingin, ipaayos, at kapag kaya na, dahan-dahang igalaw ulit. Malalaking pagkakaiba. Sa tingin ko, di ko man mapatunayan sa pag-aaral, pero base sa obserbasyon ko, halos 1/4 o 1/4 lang ang tagal kapag tuloy-tuloy ang galaw. Siyempre, kung may nangyari, halimbawa na lang ang pagkapunit ng hibla ng kalamnan, may napunit na hibla ng kalamnan, may nangyaring pagkadapa o sobrang bigat na pinasan, may biglang punit ng litid na mali, dumugo ang laman, pero ayos lang dahil magsisimula na ang paghilom ng katawan. Unang posibilidad, pahihintuin mo ito at sasabihin mong hindi ito dapat igalaw. Aabutin ito ng 4-5 beses na mas matagal kumpara kung gagalaw ka ayon sa kaya ng katawan mo dahil sa metabolismo. sa teorya, iniisip mong nauupo naman ako dito, narito ako. 4 na linggo pa lang mula nang nadapa ako at ito rin ang naranasan ko sa paa ko. May mga litid akong napunit, namaga, namutla at masakit talaga ang paa ko. Yan ang nangyari sa akin. 2 araw talaga akong nakahiga lang sa kama, tapos pilit lang akong naglakad papunta sa banyo at bumalik. Pagkatapos noon, tumayo na ako at nagsimulang gumalaw. At sobrang tuwang-tuwa ako, halos wala na akong nararamdaman. Nagsimula na nga ulit akong mag-ehersisyo, pati weight training at lahat.
Minsan may paalala na, hoy, tama na, sobra na. Alam ko rin, hoy, baka sumobra ka. Kailangan mo lang talagang bantayan ng kaunti. Pero sa loob lang ng wala pang 4 na linggo, gumagana na ulit ang paa ko. Nabawi ko na ang balanse ko. Mahalaga talaga yun kasi mabilis mawala. Sobrang tuwa ko. Kung may injury ka, magpahinga ka muna, pero pagkatapos bumangon ka agad. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpapalakas ng kalamnan para maiwasan ang pagtumba. Oo, pero linawin ko para sa'yo na nakikinig. Baka iniisip mo, napunit ang litid. Bakit kailangan pa rin gumalaw? Sa anong paraan? Halimbawa, may nasaktan ka o napunit ang litid mo. Kapag kaya mo nang tumapak, humawak ka at maglakad ng dahan-dahan, iwasan ang sakit dahil nakaprograma talaga yan sa katawan mo. Ang babala kung anong galaw ang pwede mong gawin at hindi ay ang sakit. Maglakad ka at isipin mo, ay masakit dyan. Kaya iwasan mo ang anggulong yon. Magpatuloy ka sa paglakad at subukan mong maglakad ng dahan-dahan, parang slow motion kung kinakailangan. Iwasan mo lang ang sakit, ayos na ang lahat, at kahit sa natitirang bahagi ng kalamnan o kung anuman, pareho lang din. Gumalaw ka at huwag matakot na mapunit ulit ang sugat dahil madali lang ipaliwanag yan sa biomekanika. Sa mga ganitong pinsala, may mga tuktok ng tensyon na mas mataas pa kaysa sa normal na bigat kapag normal kang gumagalaw. Ibig sabihin, pwede kang gumalaw ng normal at tuloy ang paggaling mo. Mas maganda ang paggaling dahil sa paggalaw, bumabalik ang metabolismo at bumibilis ang proseso. At pagkatapos, darating sa punto na nandun ka na lang sa isang posisyon kung saan pwede ka nang sumandal agad. Laging siguraduhin ang iyong kaligtasan. Pagkatapos, tatayo ka sa isang paa para balanse, saka ipipikit ang isang mata. Mawawala ang paningin sa espasyo, kaya mas mahirap at mas malalaki ang galaw ng paa mo. Tinetren ang mga kalamnan na tutulong sa paghawak at papalit sa gawain ng mga litid. Pagkatapos, ipikit mo ng todo ang mata mo, pero maghanda pa rin sumuporta sa sarili kung kailangan. At magugulat ka kung gaano kabilis. Yung pinsalang naranasan ni Petra na naging dahilan para unti-unti kang makalakad at magamit muli ang paa mo. Balik tayo sa pag-iwas sa pagkadapa, tama nga sabi mo. Sobrang mahalaga talaga yan kasi ang daming matatanda. Apektado ka rin dito. Nakalimutan mo ba na hulog sa hagdan yung dalagang yon? Oo, tama. At sigurado ako, kung hindi ka magwe-weight training o gagawin ang exercise na may weights, hindi mo makokontrol yan. Mas malala pa sana ang nangyari. Naniniwala rin ako doon. At ang dahilan kung bakit ako nahulog ay dahil hindi ako naging maingat. Nasa ibang bagay ang isip ko, ewan ko kung saan. Hindi ko lang napansin sa isang hindi ko bahay na may isa pa palang hakbang kaysa sa inaakala ko. Pero sa pangkalahatan, mahalaga talaga na magpalakas ng mga kalamnan para makaiwas sa pagkadapa o pagkahulog. Dahil napakaraming tao ang talagang mabilis na tumatanda at humihina ang katawan dahil nadapa sila, nabalian at hindi na makakilos. At iniisip ng lahat na normal lang ito. Pero hindi naman talaga ito normal. Akala ng marami normal ito dahil habang tumatanda, humihina ang tao. Dapat ba talagang ganoon o bahagi lang ito ng ating biology? Mali talaga yan. Huwag kayong maniwala. Nangyayari lang yan dahil hindi na natin na-exercise ang kalamnan. Kaya gawin mo ang aming mga ehersisyo dahil pinananatili ka nitong flexible, maliksi at kasabay nito ay may kasamang lakas na pagsasanay. Siguro alam mo na ito kung palagi mong ginagawa. Kung hindi pa, subukan mong gawin ang aming mga ehersisyo online at panoorin ito. Kapag ginagawa mo ang pag-unat, pagpapalakas at aktibong pag-unat, nasasanay ang kontrol sa kasukasuan sa pinakapangunahing paraan. Kung regular mong ginagawa ito sa buong katawan, magkakaroon ka ng kalamnan na tumutupad sa lahat ng dahilan ng pagkakaroon nito. Oo, kailangan din ng materyales para sa katawan. Tama, dagdag ko lang, kailangan nyo rin ng sapat na protina. At para lang magbigay ng isang napakasimpleng tuntunin.
Lalo na sa mga taong lampas, 65 taong gulang, sinasabi na dapat ay 1.2 gramo ng protina kada kilo ng timbang ng katawan. Kapag meron na kayo niyan, sapat na ang base ninyo para makapagpatayo ng kalamnan. Gusto ko lang sabihin, pwede ba? Maraming tao, lalo na tumatanda, mababa ang protina sa katawan, kaya ako'y natatakot at nag-aalala. Hindi ko rin gusto na sobra-sobra ang protina kasi hindi rin iyon ang pinakamainam para sa katawan. Pero ang kulang sa protina, kasing delikado rin iyon. Kaya naman, kailangan laging tama ang balanse, kaya dapat iniisip din ang protina at siguraduhing sapat ang natatanggap ng katawan. Dito nagkakaproblema. Kung nakikinig ka, ilan ba talagang protina ang natatanggap ko? May apps na madaling gamitin. Picturean mo lang pagkain mo. Malalaman mo na kung ilang protina ang laman. Hindi man eksakto, nagbibigay pa rin ito ng ideya. At napansin namin nitong mga nakaraang buwan kapag nakikipag-usap kami sa mga tao. Yung iba sa kanila, umaabot lang ng 25 o 30 gramo ng protina sa isang araw kahit mga 60 kilo ang timbang nila. At sobrang kulang yon. Hindi pa yang kalahating gramo, mas mababa pa kada kilo. Alagaan mo yan at palakasin ang kalamnan. Gawin mo ang mga ehersisyo, weights training o jogging basta pampalakas ng kalamnan. Sanayin palagi ang katawan sa hamon. At maging magandang halimbawa ka para sa lahat ng susunod pa sa'yo. Kasi ikukwento nila, wow, ang tatay ko, ang lolo ko, ang laking tiyuhin ko. Fit siya dahil maayos kumain, nag-e-exercise at marami siyang alam sa katawan at kalusugan niya. Ako ang tinutukoy mo, tama? Wala ka pa bang apo? Darating din yan, darating din yan. Darating din yan, tama. Kaya maayos tayo dyan pati sa pagpapalakas ng kalamnan. Marami kang dapat malaman sa kalamnan, ngunit hindi ito alam ng karamihan kahit dapat pangkaraniwang kaalaman ito. I-share mo ang video na ito sa mga kakilala mo, tiyak matutuwa at magpapasalamat sila.